Kini nga bersikulo kanunay nako ni siyang ginagamit sa panahon nga adunay funeral service. Sa diha nga magwali ko sa mga tao diha sa may namatay, kini na mga bersikulo isa kini sa ako ang paborito nga bersikulo nga gihisgutan mismo ni Salmista David. Nga siya mismo nagpray sa Ginoo na pahibaluon siya kung pila na lang katakna ang iyang kinabuhi nga nahibilin dinhi sa kalibutan. Why? Ngano kaha nga nagpray man si David o si Salmista David sa Ginoo nga pahibaluon siya kung pila na lang ang takna nga nabilin niya, kanusa moabot ang iyang katapusan o pahibaluon siya kung unsa ka huyang ang kinabuhi. Nasabtan nako kung nganong inani ang prayer ni Salmista David. Nasabtan nako tungod kay siguro si Salmista David nagunahuna siya nga basin mahikalimot siya nga siya di ay mamatay. Mahikalimot siya tungod sa iyahang nakabuot sa kinabuhi. He is the second king in Israel after King Saul. O balo na ka, pag king ka, powerful ka, o kaya ni mo buhaton ang tanan. O gawas nga powerful siya, may daghan siyang kwarta. Si Haring David. So siguro nakahinuklog siya siyang kaugalingon nga pasin mahikalimot ko sa Ginoo. Tungod kay naibog ko aning mga butanga. Tungod kay nainlove ko aning mga butanga nga akong naangkon sa kinabuhi. That is why sa makausa sa iyang kinabuhi nagpray siya, ingon niya, Ginoo, pahibalo ako kung kanusa ang akong katapusan. O pahibalo ako kung pila na lang katakna ang nahibilin nako diri sa kalibutan nga magpakabuhi. Na it is important nga ato ang masayran nga ang tanan adunay katapusan. Unsa man ang imong maabot sa kinabuhi, unsa man imong maangkon sa kinabuhi kanang tanan may katapusan. Wala gayoy permanent o permanente diri sa kalibutan. Kanunay na akong ginagamit na illustration pag magwali kog minatay is about stranger. Kitang tanan stranger nining kalibutan na. Mga bisita. Nga kung muingon tag bisita, dili gyud ka taga-draa. Whether you like it or not, ma-inlove man ka anang dapita, anang balaya, muuli gyud ka kung asa kagikan. Maadto ka sa balay nila Ria, nya lamian ka sa ilang gihatag sa imong nga kape. Kay lami lahi, butan nato imported. Lamia diri mo puyo sige tag kape-kape ba. Pero mo uli jud ka. Wala ba siguro pwede kang mag-stay dito whole day, pero mo uli jud ka kay magunahon na maghala. Sa kay lutuon ako sa balay no, muli atong mga bata ikiskwela. Nga kung bana muli na gigtrabaho, so may akong i-prepare dito. So muli jud ka. Bisag ma-inlove pa ka sa kape nga gihatag sa imuha, muuli jud ka. Kitang tanan, inana ta sa kalibutan. Ma-inlove bang ka sa kalibutan, musantop man sa imong hunahuna nga pagkalamian na mupuyo di sa kalibutan, oy unta wala na ni katapusan. Pero ang tanan adunay katapusan. Ang relasyon ra siguro sa mga badlungon ang walay forever. Pero tinuod nga relasyon dunay forever. Dili sa kalibutan walay forever. Maangkon man nimo ang tanang bahandi ning kalibutan na. Biyaan nimo kanang tanan. Now we are here on earth for just a little while. According pa sa Psalms 119 verse 19. Kung moingon ta a little while. Nganong gitawag man siya sa makadiyot. Sa Bisaya pa sa makadiyot. Ngano man? Tungod kay ang Bible nag-ingon siya, namupuyo ta sa kalibutan, ang atong edad sa kalibutan, siya nag-reduce mangud siya from 900 years ka magpakabuhi like ni Metusela nga nagpakabuhi diri sa kalibutan for 969 years. Si Adan nagpakabuhi siya diri sa kalibutan for 930 years. And then pag-abot sa lunop, paglabay sa lunop, mingon ang Ginoo na akong pamuban ang edad sa tao sa kalibutan. Kay kung taas ang edad sa tao sa kalibutan, mo grabe ang iyang kadautan. So gipamuban sa Ginoo from 900 years plus down to 120. Panahon nila ni Moses, si Noah, sobra to 100. So, gikan na po kay Moses, kay Noah, padulong na po kay David, mingon na po ang Ginoo kay David na
Ang edad sa tao, ako ang pamupan ngadto sa 70 to 80. Kung musubra man na according sa Bible, kung mabuhi ka maglampas anang idara, grasya sa Ginoo. So kung naa may nag-edad na 100, 105, 110, grasya sa Ginoo. Panalangin na sa Ginoo kay gidugang na. Pero below 70 gid ka mamatay. Dapat according sa Bible. Kung musubra man, grace sa Ginoo, pasalamatan ang Ginoo kay nasubraan ang imong edad gipakapinan sa Ginoo. Nganong niingon man ang Bible, nganong niingon man ang Biblia sa 119 verse 19 sa Psalms na for a little while sa makadiyot. Nga ang pagpakabuhi daw nato ning kalibutan na makadiyot lang. Tungod kay ang 70, putang nato 70, makaabot kag 70. Purti lang dali ah. Pag-abot na ako diri sa New Hope, nagidad pa ko kuan 20 City, ako pa sayo. Napila na katuig ng labay. Ha? Then wala lang damha nga inaana kapaspas ang panahon. Ha? Si JJ sa una, lagan pa na. Wala pa na dire. Ha? At 2013 wala, nagpabuyag na siya. 2013. Sugo na pabuyag. Kuha naman, 40 naman na. Unya, sa sunod nito po. Ingon ang Ginoo, sulod lang sa mubo nga panahon, makadiyot lang. Why? Nga ang 70, gitawag man sa makadiyot nga panahon. Tungod kay adunay eternal nga Pinoy-anan. Which is, sa langit o sa impyerno, na kung asa man ka mo paingon aning duha, langit man o impyerno, mupuyo ka dito sulod sa walay katapusan na panahon. Dito adunay forever. Anong forever man? Kung sa impyerno ka, di na ka mag-ihap dito 900 years, 1,000 years, 2,000 years, 20,000 years, o 100 million years. Basta dito ka na. Kay mao na to ang imuhang final nga Pinoy-anan. Kung muadto ka dito sa langit, dito po ang imuhang final nga Pinoy-anan. Kaya ingon ang Bible sa John 3:16, samantog ingon niya, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan nga muto kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So there is no ending kung muadto ka sa langit, and there is no ending also kung muadto ka sa impyerno. Now, ang ato mensahe ning taknaa sa kabuntagon, life is a temporary assignment. Ang kinabuhi usa lamang ka temporaryo nga assignment. Earth is not our permanent. Timan-an nato na. Earth is not our permanent home or final destination. Isilsil nato na sa ato ang hunahuna. Sama sa kong gingon, ma-inlove ka man ning kalibutana tungod sa imuhang kadagaya nga naangkon sa kinabuhi. Always remember nga ang imong pagpakabuhi ning kalibutana temporaryo lamang. Ug ang imuhang puloy-anan diri sa kalibutan temporaryo lamang, because earth is not your final destination. Dunay final destination, either langit or impyerno. Now the truth is, ingon pa, compared to eternity, life is extremely brief. Kung may itag extreme, kanang anong grabe, in ana kapaspas ang kinabuhi. Makaingon ka nga namatay na to siya. Wala ni mo damha. Nga namatay na ang tao nga abi ni mo dugay pa mamatay. Kay kita magud mga tao, wala gyud magunahon na sa tuan na mamatay tag sayo. Ang atong mentalidad, mo edad pa kog inani, mataas pa kong edad sa kalibutan, onya, kaya nga itong mga ginahuna, atong future na to, atong ugma, sa atong kinabuhi in the future, mo nang wagi magunahuna sa tuwa nga, basin ugma ra ko taman, kaysa may nagunahuna diri nga, murag, ugma ra man siguro ko taman siguro, murag gahuna-huna siguro na, kanang naglugos na ginhawa, mamingon nga, murag kamat yun, naman sa wapit, naman sa kumatay, siguro maglisod, naman ko ginhawa, talagsa na lang mo ginhawa, talagsa na lang mo pilok ang mata. Patay na. Murag, basig din nagkakaugmaan. Pero kung normal ka, maayo ang imong lawas, walay problema sa imong lawas, ang kanunay ni imong unahuna, dugay pa ka mamatay. Mahugid na siyang tinuod. But, timan ikini, compared to eternity, ang kinabuhi daw, in ana po daw kadali. Kung unsa ka dugay ang eternity, unsa na siya ka kataas, walay kinutuban nga panahon, in ana pud kapaspas ang kinabuhi nato sa kalibutan. Earth is only a temporary residence.
Unsa daw ang kalibutan? Usa ka temporaryo nato nga residensya. Usa ka temporaryo nga Pinoy-anan. Na ang Biblia nagakumpara sa atong kinabuhi may tungod sa temporaryo nga nagpuyo dito sa lain nga nason. Katong mga nagtemporaryo nga namuyo dito muli to sila diri sa Pilipinas. Gawas lang siguro atong nakakuha na green card dito o niya nakaasawag Amerikano o ka foreigner dito na nagpuyo. Pero kung Pilipino mong duha o niya di tagaan mo temporary residensya dito sa abroad, muli juga sa Pilipinas. Kay temporaryo raman ang imong pagpuyo dito sa maong nga mga nason. Ingon nga kita na mga anak sa Ginoo, mga katawhan sa Ginoo, mga citizens kita where Jesus Christ lives. Meaning, kita, mga lumulupyo kita dito sa langit nga diin asa nagpuyo si Jesus because heaven is our permanent home and final destination. Unsa ang langit? Ang langit mo ato ang final nga Pinoy-anan. So we think differently about life. We understand that there is far more to life than just the few years we live on this planet Earth. Kinahanglan nga atuan na siyang masabtan. Ingon ba ang Colossians chapter 3 verse 1 down to 2, since then you have raised with Christ, set your hearts on the things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earth or earthly things. Ingon na mga lumulupyo dito sa langit, naata dito sa kalibutan, pero dili ta dapat ma-inlove sa kalibutan, hinuon atong hunahunaon ang mga butang langit nun. Mga butang nga diin tuwa sa langit. Mayato ang mga paghahunahunaon. Matud pa, put to death earthly nature. Patyon nato ang kalibutanong kinaiya. Unsa man nga kalibutanong kinaiya? Sexual immorality, impurity, kaulag, evil desires, and greed. Yawanong tinguha ug ang pagkahakog, which is idolatry. Likay, kining kasuko, intention or desire to do evil. Slander, mga pamalikas, unfilthy language from your lips. And unsa ang imong dapat isulob? Mao ni ang imong patyon, mao ni ang imong biyaan, uli kayan, ug mao kini ang imong isulob: compassion, kaluoy, kindness, humility, gentleness, patience, forgiveness, thankfulness, and love. So mao kini ang dapat natong kinabuhi diri sa kalibutan while nagapakabuhi kita nining kalibutan because we are citizens of heaven. We are here diri sa kalibutan to represent heavens. So mao na ato ang ikinabuhi kung unsang kinabuhi dito sa langit. Although wala pa man tad nakaadto og langit, pero gitudloan kita kung paano o unsaon nato pag kinabuhi ingon nga langit nun. According pa kay Rick Warren, ingon ni Rick Warren, when we adopt the values, priorities, lifestyle of the world around us, when we flirt with the temptations of this world, God calls it spiritual adultery. Kung sa ingon ni Rick Warren, kung ato daw i-adapt ang pamatasan, ang priorities, ang lifestyle, nining kalibutan nga nagatuyok nga ni kanato, and we flirt with temptation. Kung yung tag-flirt, unsa man na? Murag atong ginadani ba? We flirt to the temptation of this world. God calls it spiritual adultery. Why? Nga gitawag kinig spiritual adultery? Because we are cheating God. Kung minyo ka, and then nag-cheat ka sa imuhang husband or sa imuhang wife nimo, unsi tawag ana? Di ba adultery ang patawag ana? Ganong gitawag man na siya sexually immoralidad or immorality or marriage
immorality. Kasi tawag ana. Because you're cheating on your marriage, so you are, saman? You are doing adultery. Because you're cheating on your marriage. The same po na sa Ginoo. Di ba pangasauunon man ta sa Ginoo according sa Bible? Ang atuang groom nato is ang Ginoo. And kung naghimo kita og mga butang, mga buhat nga diin mao kini. Pag-apil-apil sa kalihukan ng mga buluhaton, we are cheating on God. Because God calls it spiritual adultery according pa kay Rick Warren. Now this happens when all you want is your own way. Mahitabo kini kung ang imuha lang gusto pagabuhaton is ang imuhang gusto lang nga pamaagi. From follow your heart, follow Jesus. Ano man? Ang ginatudlo sa kalibutan, follow your heart. Even wala na malipay ang Ginoo, basta follow your heart. Even kanapit itong makadungog ka na uban na mga, for example, nagka-windang na ang relasyon sa magdayon. And then, pag nagka-windang na gano'n na siya, napod na ipadala ang satanas. Namusamot o guba pa yun. Muna sa mga marriage counselor, ang advice nila, kung nag-away mong magtiayon, ayaw i-share ngadto sa imuhang sa opposite sex. For example, asawa, ayaw i-share dito sa lalaki ang inyong gawayan or problema. Kay gamito na siya satanas nga bulagid mo niya ma-inlove ka sa iya. The same po na sa lalaki. Dili mo pwede sa bana, dili mo pwede i-share ngadto sa babae nga mao ning gawayan ninyo, mao ning problema. Kay pa-inlabon ka adto, biyaan na nimo mga asawa kay ma-inlove man kadto siya kay maayo man manudlo. Maayo man mangwali. So mao na nga bantayan nimo kay moingon man dayon ang imong mga barkada uban hala na in love na lagi ko adto niya. Moingon mo. Unsa pa na ako kung bana wala sa amin? Follow your heart. In love ito ka, follow your heart. Remember, ang atong kasing-kasing walay sama kadautan o kalimbungan niini. Wala mo matingala. Katong inyong mga first love ninyo, di ba niingon mo nga love yun na ako. Ito, ano mo nagkadayon adto? Usa ka timaan nga limbungan na inyong kasing-kasing, atong kasing-kasing limbungan. Ingon ang Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Masa daw ang atong heart, ang kasing-kasing nato limbungan, labaw sa tanang mga butang o gilabihan kadautan. Mana ang yung sa patoy nadungog na ako na istorya. Lahi daw ang giingnan o gihigugma ta ka ug lahi pud ang gipakaslan. Tinuod ba na siya? Tungod kay inana ka deceitful ang atong heart na to. Wala kundi kung padarata sa atong pagbati ug minta follow your heart even nakasama-kasala ka, follow your heart lang gyapon. Bisan dili na wala na namao, follow your heart lang gyapon. Bisan kabalo ka nga madaot imong kinabuhi anang tawhana, follow your heart lang gyapon. And then pag abot sa panahon magmahay, kay mao man na siya ang kinaiya sa atong kasing-kasing limbungan. Maingon-ingnon ka sa imong heart, in love ko ana. And then pag abot sa panahon, wa jud ka na in love. Kay gilimbungan ra day ka sa imong bakakon na kasing-kasing. Be true to yourself. Be true to yourself. Whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Ang kalibutan, maingon, be true to yourself. Pabito si Bibi Gandang Hari, ang siya naitabo, nahimong darna. Gingnan man siya sa kalibutan. Gingnan siya ni, isa ko ng, si Lawrence Jogi, kanang moderator, sabi tawag anak niya, voice, kuanda sa PBB. Di ba si Lawrence Jogi man na? Be true to yourself. Nabayot na ginoon. Si Bibi Gandang Hari. Mutana kag pelikula sa una ni Rustom Padilla. Grabe. Matipuno. Maayo mo dalag pelikula. Kita mo itong salida niyang mista. May man siya dito. Di man siya bayot dito.
Pero pagsulod sa balay ni kuya, paggawas, wa na. Nabibigandang hari na noon. Ano man, be true to yourself. Inaana ang tudlo sa kalibutan. Be true to yourself. Mga daghang nga bakla o nga tumboy karong panahon na. Ha? Kay be true to yourself, God. Pero ang tudlo sa Ginoo unsa man, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Kung ang imuhang huna-huna nimo kay nagduha-duha na ka kon darna baka ulaki ka, take up that cross and follow Jesus. That is your cross. Ha? Ayaw sugot sa gitudlo sa kalibutan sa imuhan, be true to yourself. Because si Jesus mismo nag-ingon, kinsa man tong buot nga mahimo na akong disipulo, kinahanglan nga iyang isalikway ang iyang kaugalingon ug pas-anon niya ang cross ug musunod kan ako. Another thing, believe in yourself. Mao na ang tudlo sa kalibutan. Muapil ka sa mga competition. Masa pa tong competition sa una nga the biggest loser. Ang mga coach ato, atong mga tampo kayo, nga maluya namin nga murag di man gyud kumamayat. Mayngon ang coach nga, believe in yourself, you can do it, you can do it. Ha? Believe in yourself, you can do it. Pwede ra man ang believe in yourself, God, basta ano lang, positive lang. Pero ang maayo siguro, from believing to yourself to believe in God. Hindi mo na di mo ma-apply pag-abot, nagmamatay ka, matubang ka sa Ginoo, maingon ka, ingnon kasi mong amigo nga, believe in yourself, malangit lagi ka. Na, patay, yun. Ha? Believe in Jesus para secure ka. Dili kay believe in yourself, you can do it, makaya ni mo maadto kag langit. Basta believe in yourself. Nga musimba ka, maghimo kag maayo, bisan wala na si Kristo sa imong kinabuhi, ala. Tuuhan gyapon nimong malangit ka. Ha? So, follow your dreams. To follow God's plan for your life. Isa pud ni siya, malinglata. Ngano man? Mayngon ang kalibutan siya, follow your dreams. Abilin niyo ang kalibutan, tanyagan kaniya og follow your dreams. Kay wala man siya pakialam kung unsay imuhang mabiyaan kung sundon nimo ang imuhang mga damgo. Kaya ang kalibutan manggo, generalize, may nga sa follow your dreams, bahalag, biyaan mo si Ginoong Jesucristo. Follow your dreams, bahalag, di ka kaalagan sa Ginoo. Basta kay follow your dreams. Why not from following your dreams to follow God's plan for your life? Why not? Pwede mang good na, good. Mas better kung imong i-follow ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi than to follow your dreams. Ang damgo, di ba na tinuod ng damgo? Mutuo mo na, nga tinuod ang damgo. Ha? Damgo diri, og natagak ang ngipon, napupo. So, ito po, may nga dahil sa, naay mamatay, kay naibot ang ngipon, sumpaon, saan sumpa? Ikit-kit og kahoy, para di mamatay. Ito po na. Ha? Ha? Na. Ang kalibutan, follow your dreams. Bisan wala na ka, layo na ka sa Ginoo, basta follow your dreams. Pwede din na. Mas maayo siguro na ang imong dreams, imong itugyan sa Ginoo, then follow the plans of God for your life. Because mas maayo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi kaysa imuhang plano. Mutuo mo na. Wengon kang nagplan, ang ako ag yung dream, sang ako ang dream na ako sang kinabuhi, makatukod ko og sari-sari store. Malay nimo kung imong sundon ang plano sa Ginoo kay patukuron day ka sa Ginoo og isa ka brand anang Grand Mall sa ubos. Oh, di ba? Mas lamay gito siya. Follow God's plan man. Kay may ako maghago jud maayo kay para makapundar ko og sari-sari store, di na ka mo bisita ang simbahan. Di na ka makabisita sa
Bible, di na ka makastorya sa Ginoo kay nabisi ka sa pag-follow sa imuhang dream. Damgo nimo. And then nakamata ka. Nadamgo ra diyan tanan. And sa pagmata nimo, layo na ka sa Ginoo. Instead na maangkon nimo ang gitagana sa Ginoo sa imuha, wala na nimo naangkon because mas gipili nimong sundon ang imong damgo kaysa sundon ang plano sa Ginoo para sa imuhang kinabuhi. Ha? Asa nag-ingon sa Jeremiah 33:3? Di ba? Ano na to? Jeremiah 33:3. Ah, 29:11. 29:11. Kasi gingon diya, kay na ako nahibalo sa akong mga laraw alang kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo, mga laraw sa kaayuhan o dili sa kadautan o paghatag kaninyo og kaugmaon o paglaom. See? Mao nay plano sa Ginoo sa imuha. Unsa man iyang plano? Ha? Buhatan og maayo og dili himuan og dautan. Hatagan kag maayong kaugmaon o paglaom sa kinabuhi. But imbis na maangkon nimo na siya, di nimo maangkon because you choose to follow your dreams. Because gingnan ka sa kalibutan, follow your dreams. Bisag layo na kayo sa Ginoo, follow your dreams. Bisag kang hinungdan, malayo ka sa Ginoo. Is ka nang pagsunod sa imo mga damgo, okay ra because manay gitudlo sa kalibutan sa imo, follow your dreams. Igsoon. Sa ako nang gikaingon, mas maayo ko ng imuhang dream itugyan nimo sa Ginoo kaysa imuha kining himuon nga suluhon nga trabahoon aron maangkon nimo o maabot nimo ang imong mga damgo sa kinabuhi. Gihangyo na ako ang tanan sa pagtindog. Continue nato ni sunod Sunday. Tama ka usa. But na ako nga masabtan ninyo na ang atong kinabuhi diri sa kalibutan temporaryo lang yon. Mo nang dili kita magpalimbong sa bisan unsang nga gitanyag kanimo sa kalibutan. Wala may problema madato. Wala may problema na mohayahay imong kinabuhi pagkalami ana. Pero ayaw sugot na mahayahay ka unya ang bugti sa imong kahayahay dili sa kalibutan ang pagkalimot pod sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kung mo asenso ka man diri sa kalibutan, mas maayo nga nagpabilin ka diha sa Ginoo ug labaw sa tanan, may asenso pod ang imong spiritual life. Para balanse. May asenso ang imuhang pagpuyo sa kalibutan, and then may asenso pod, may usuwag pod ang imong espirituhanong bahin sa imuhang kinabuhi.